Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po ang lahat? Okay po? May nakangiti, may hindi nakangiti. Okay, pero alam ko lahat tayo ay masaya kasi ngayon ay araw ng Panginoon. So malugod naming tinatanggap ang bawat isa sa ating lingguhang pagsamba dito sa Napico Christian Alliance Fellowship. Tunay ngang mabuti ang Panginoon at karapat-dapat siyang purihin sa lahat ng panahon. Ngayong umaga, sama-sama nating itataas ang kanyang pangalan at palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating tema ay faith that endures. Mula sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, sabi po dito, sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, nais ng Diyos na tayo ay magpatuloy ng may pagtitiis habang nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Inanahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa ating Panginoon para sa ating call to worship. Sabi sa awit 95 verses 1 to 3, tayo na't lumapit kay Yahweh, na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari higit sa sinuman na dinidiyos. Purihin ang Diyos, tunay ngang siya ang ating dakilang hari at karapat-dapat sa ating papuri. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Nanyahan ko po ang lahat na yumuko at pumikit na mga mata para po sa ating panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyong banal na presensya ngayong umaga na may pusong pagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa biyaya ng panibagong araw at pagkakataong muli kaming makapagtipon bilang bayan upang sambahin ka. Panginoon, kinikilala namin na ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming papuri, pagsamba at pasasalamat. Dakila ka sa kapangyarihan, tapat sa iyong mga pangako at sagana sa iyong pag-ibig at habag. Sa oras na ito, hinihiling namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa buong gawain ng pagsamba. Linisin mo ang aming mga puso at alisin ang anumang bagay na maaring maging hadlang upang lubos ka naming maranasan. Tulungan mo kaming ituon ang aming isip at damdamin sa iyo lamang. Pagpalain ang mga bawat bahagi ng aming pagsamba, ang mga awitan, ang mga panalangin, ang pagbabasa ng iyong salita, ang pakikinig sa mensahe, at ang aming pakikibahagi sa banal na hapunan. Naway ang lahat ng ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay makapagpatuloy ng may pagtitiis sa takbuhin na iyong inilaan para sa amin. Tulungan mo na kaming manatiling nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng aming pananampalataya. Dalangin din namin ang bawat narito ngayon, ang mga nanghihina ay palakasin. Ang mga nabibigatan ay aliwin mo, at ang mga may nangangailangan ay iyong tugunan. At ang mga naghahanap ng iyong kalooban ay iyong gabayan. Sa buong pagsambang ito, naway maramdaman namin ang iyong presensya at marinig ang iyong tinig. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sabi po sa awit 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang mga pinintuang daan na may pagpapasalamat sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Ngayong umaga, iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating puso sa Panginoon. Purihin natin siya ng buong kagalakan at pagpapasalamat.
Nandito na po ang ating praise and worship para po tayo ay pangunahan sa ating pag-aawitan. Tayo po ay nagkatipon para po mag-alay ng papuri, pasasalamat at kadakilaan sa ating Panginoon. Mag-alay ng ating panalangin sa araw na ito. Ano man ang ating sitwasyon, kalagayan sa mga nakalipas na araw, linggo, ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Opo, kahit ano pong ating nararamdaman ngayon, may dahilan pa rin tayo para magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos nating Ama. Amen. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon. Tayo po ay kumanta, umawit na may kagalakan, kasiglahan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ating mamasdan ang kalawakan
Diyos sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ang aming kublihan, Panginoon. At ang dakila namin, Diyos, na makapangyarihan, na kung saan, Lord, nakakakilala sa amin. Nararamdaman ang kung ano ang aming nararamdaman, Panginoon. Kaya karapat dapat kapag alayan ng papuri, panuwalhatian sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilangin, magpakailanman. Salamat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba.
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
Jesus. Amen. Ating Panginoon. Yes, hallelujah. Tayo po ay umupo na. Salamat sa dakilang Panginoon. So, ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, para po sa ating scripture reading, tinatawagan ko po si Pastor Vlad at sunod ay si Pastor Rafi po ang magbibigay ng mensahe ng Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Kung may mga Biblia po tayo, pwede po natin buksan. Naman, pwede po ba tayong tumayo bilang pagpapugay parangal sa salita ng Diyos? Amen. Sige po, babasahin ko po muna sa English. On Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Sabi po dito, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Amen. Babasahin ko naman po sa wikang Tagalog. Verse 1, sabi dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid, ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating panalangin, ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin nyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi tayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Good morning everyone. Kailan lang ay January, ngayon no? Ang bilis tumakbo ang oras. No? Di natin namamalaya, nasa kalahatian na pala tayo ng taon. So, this month, ang ating pong tema sa buwang ito ay pinamagatang Strong in the Lord. No? Yun po yung ating tema for this month, Strong in the Lord. At ating pong matatalakayin sa buwang ito ay may kinalaman sa faith, freedom, and fatherhood. No? Kasi third Sunday ba? Third Sunday ata yung Father's Day. Kaya kasama po dyan sa ating tatalakayin ang pananampalataya, kalayaan, then day ay June. No? So kasama rin po yung fatherhood. No? So yan po yung ating mga na tema paksa sa buwan ng June. No? Ngayon po, sa first Sunday, we'll be talking about faith that endures. No? At kanina yung ating binasa sa Hebrews chapter 12 verses 1 to no? Next naman po ay dahil Independence Week, we'll be talking about freedom in Christ. No? Galatians chapter 5 verse 1. And then on June 21, the third Sunday, the blessing of a godly father. No? That's Father's Day. No? Psalm 128. And then on the last Sunday, standing firm in faith. 1 Corinthians chapter 16, 13 to 14. So this Sunday, dahil first Sunday po, we'll be talking about the first theme, faith that endures. No? Mula po sa Hebrews chapter 12,
verse 1 to 3. Noong pong 1952, isang kabataang babae po na ang pangalan ay Florence Chadwick. No? Siya po ay nagtangkang lumangoy mula po sa Catalina Island papuntang baybayin ng California. Ang distansya po nito ay nasa 20.1 miles or 32.2 kilometers. Ganyan po kalayo. No? Mula po doon sa Catalina Island papuntang California. No? Napakalamig ng tubig at makapal ang hamog. Habang siya po ay naglalangoy, maraming beses siyang nakakita ng pating sa kanyang paligid. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang katawan dahil sa pagod. Pagkatapos ng halos 15 oras, sinabi po niya doon sa kanyang coach at doon sa kanyang nanay na kasama po doon sa bangka na siya ay pagod na. So kaya po, hilina na siya papunta doon sa bangka at tumigil na siya sa kanyang paglangoy. Sa madalit salita, po niya na-achieve yung kanyang goal. No? Pagkakat po niya sa bangka, saka lang niya na-realize na halos 1 kilometro na lang pala ang kanyang layo mula doon sa baybayin. No? Hindi niya na-achieve yung kanyang goal hindi dahil kulang siya sa lakas, hindi niya na-achieve yung kanyang goal dahil hindi niya makita yung kanyang patutunguhan dahil sa makapal na hamog. No? So akala niya malayo pa siya dahil hindi niya nakikita. Akala niya malayo pa kaya tumigil na siya dahil sa pagod. No? 2 buwan, bumalik siya at muling sinubukan yung parehong ruta. Sa pagkakataong ito, habang siya po'y lumalangoy, ang nasa isip niya, ang focus niya, yung ayin ng California. Habang siya'y lumalangoy, wala siyang ibang isip, kundi yung baybayin ng California. Yun po ang pinagtuunan niya ng pansin, doon po siya nag-focus. At this time, nagtagumpay po siya. Narating po niya yung baybayin ng California mula po doon sa Catalina Island na mayroong layong 32.2 kilometers. Ganyan din po ang buhay Kristiyano. May mga pagkakataong pagsubok ang makapal na hamog. Hindi natin makita ang sagot, no? Dahil na parang nabubulan yung ating mga mata. Dahil sa makapal na hamog, hindi natin makita yung sagot. Hindi natin makita yung katapusan ng problema. Sa isip natin, para bang wala ng katapusan itong mga problemang ito. Hindi pa natatapos yung isa, may darating na naman. Hindi ka pa nakaka-recover, ayan na naman. No? So parang hindi natin makita at para bang walang katapusan ang ating mga problema. Minsan, hindi rin natin makita yung bunga ng ating Ang tagal-tagal mo na nasa-serve, ang tagal-tagal mo na sa ministry, pero wala kang makitang result. Ito po'y nakakapanghina, ito po'y nakaka-discourage, at ito po'y parang makapal na hamog na tumatakip sa ating paningin. At dahil dito, sa mga ito, ang gustong sumuko. Ngunit sa mensahe ng Hebrews chapter 12, verses 1 to 3, ang mensahe nito ay ganito: huwag tumingin sa hamog, sa halip, tumingin kay Jesus. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon kay Kristo, magkakaroon tayo ng lakas upang magpatuloy at matapos ang takbuhin ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nagsisimula ng mabuti. Ito'y nagtitiis at nagtatapos ng may katapatan. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang isang maikling takbuhan. Hindi lang ito parang 100-meter dash o 50-meter dash. Ito po'y isang marathon ng pananampalataya. Ang ibig pong sabihin, ito pong takbuhin natin ay hindi lang pangmalapitan. Ito po ay pangmalayuan, pangmatagalan. Kaya nga po, marathon ng pananampalataya.
Maraming mananampalataya ang nagsisimulang masigasig, masipag, ngunit nahihirapang magpatuloy kapag dumating na ang mga pagsubok, kapag dumating na ang mga tukso at paguran sa paglilingkod. Hebrews chapter 11, pinakita po ng author ng Hebrews ang mga bayani ng pananampalataya o heroes of faith. Kung sa iba't ibang larangan, may mga tinatawag po silang Hall of Fame sa Hebrews po. Dito po natin makikita yung tinatawag Hall of Faith. Pagkatapos ilahad ng author ang mga buhay ng mga heroes of faith, hinikayat niya mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang sariling takbuhin ng may pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po dito sa chapter 12, ang mensahe ng Hebrews chapter 12, 1-3 ay malinaw. Ang totoong pananampalataya ay hindi lamang nagsisimula ng mabuti, kundi nagtitiis hanggang wakas. Yan po ang totoong pananampalataya. Hindi lang nagsisimula, kundi dapat ay nagtitiis at nagtatapos hanggang wakas. Balikan po uli natin yung verse kanina sa Hebrews chapter 12, verses 1-3. Uli sa English, sabi po doon, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us, or that hinders, and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary." Mga kapatid, kung nais po nating magkaroon ng pananampalatayang nagtatagal hanggang wakas, kailangan nating maunawaan na ang pagtitiis ay hindi nangyayari ng kusa. May mga bagay na dapat alisin at may mga hakbang na dapat gawin upang makatakbo tayo ng maayos sa karerang itinakda ng Diyos para sa atin. Kaya sa umagang ito, mula sa ating talata, titingnan po natin ang unang katangian ng faith that endures. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa inyong salita na buhay at makapangyarihan. Nawa nga po ang inyong salita ay mangusap sa aming mga puso. Tumagos ito sa kaibut ng aming mga puso, Panginoon. At ito po ay hindi lang manatiling kaalaman, kung ito po ay makita sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang inyong salita, pagbubulayan sa oras na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang katangian ng faith that endures, enduring faith removes every hindrance. Sabi doon sa verse 1, "Let us lay aside every weight and the sin which so easily entangles us," or ensnares us. Entangles sa ibang translation, sa NIV ay ensnare, or New King James Version pala ito. Sa ibang translation ay weight and sin which so easily entangles us. Bago po tayo makatakbo ng maayos, kailangan nating alisin ang anumang nagpapabigat sa ating spiritual na buhay. Kailangan nating bawasan yung load. Kailangan nating bawasan yung mga pabigat sa ating buhay spiritual. Dito po, sa verse na ito, meron po binabanggit na weight at sin. Magkaiba po. Merong pagkakaiba ang weight at sin. Yung pong kasalanan ay malinaw na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Kapag sinabing kasalanan, ito po yung mga bagay na humahadlang o balakid, obstacle sa ating malapit na relasyon sa Diyos. Dahil alam na po natin na ang Diyos ay banal at siya ay namumuhi sa kasalanan. At hindi po maaaring magsama ang kabanalan at kasalanan. No? So, kasalanan, ito po'y
mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Ito po yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ito po yung mga bagay na humahadlang sa ating panalangin kaya hindi tayo naririnig ng Diyos. Hindi tayo dinidinig ng Diyos dahil nagiging balakid po ang kasalanan. Ang weight naman ay maaaring hindi siya kasalanan, ngunit nakahadlang sa ating paglago. Balakid pa rin, obstacle pa rin. No? Maaaring hindi siya kasalanan, pero hadlang siya para tayo ay lumago. Kaya maraming mga Kristiyano, ilang taon ng Kristiyano, hindi makita yung paglago sa kanyang buhay dahil sa mga balakid, extra baggages, may mga weight na dala-dala, kaya hindi makatakbo ng maayos. No? Ano po ba yung mga bagay na ito na nagiging balakid sa ating itong mga weight na ito na nagiging obstacles sa ating paglago? Maaring ito ay maling prioridad o wrong priorities. Mga kapatid, ano ba yung mga inuuna natin? Baka mali yung inuuna sa buhay mo, kaya hindi ka lumalago. No? Bakit po hindi natin bigyang priorities yung ating spiritual life? Bakit hindi natin bigyang priority yung ating Bible reading, yung ating devotion, yung ating prayer life? No? Baka kaya hindi tayo lumalago because of wrong priorities. Kaya kinakailangan itama natin yung ating mga priorities. Alam niyo po, kung ano yung inuuna natin, yun yung priorities natin. Kung ano yung mga bagay na pinahalagahan natin, kung ano yung mga bagay na inuuna natin sa ating buhay, yun po yung ating pina-priority. So, kaya tingnan natin, ano ba inuuna mo? Ang sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano po ba yung all these things na yun? Baka mamaya, baligtad tayo. Inuunaw natin yung all these things bago yung seek first His kingdom. Baligtad po, mga kapatid. Dapat mauna yung seek first His kingdom. Para susunod yung all these things. These things na yun. Yun po yung lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Lahat yun natin kapag siya ang inuuna natin. Kaya mga kapatid, dapat itama natin yung ating priorities. Baka we are choosing wrong priorities. Ano pa ba yung mga bagay na ito? Baka naman sobrang busy natin. Na high blood tuloy si Tulfo kay Robin Padilla kasi sobrang busy. Huwag niyo nang hintayin ma-high blood pa siya sa iyo. Baka naman sobrang busy natin. Or, o busy-busyhan lang. Sa sobrang busy natin, wala tayong time sa ministry, wala tayong time sa prayer, wala tayong time sa Bible reading. Kasi sinasabi natin lagi, busy ako. Wala akong time. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng 24 hours ng Diyos. Wala naman binigyan sa atin ng 26 or 28 hours. Lahat po tayo ay mayroong 24 hours. At kung paano mo yan ginagamit, that's your accountability to God. Or, baka naman, nai-impluensyahan tayo ng masamang impluensya. No? Baka sa halip na tayo yung nag-i-influence ng mabuti, tayo na-impluensyahan. Or, baka naman minsan, tayo pa yung nangunguna na masamang impluensya. No? Baka sa mga kagrupo mo, sa mga kaklase mo, baka ikaw pa yung number 1 na bad influence. No? So, hindi po ganoon ang isang Kristiyano. Dapat po tayo ay manguna ng impluensya. At hindi po tayo siya sa masamang impluensya. Eto pa. Nung nangungutang, no? Nung ayan na. No? Lalo na nung sinisingil, mabangis na. Marami pong relasyon ang nasisira dahil sa pagkakautang. No?
Nakautang doon sa churchmate. Dahil sa utang, hindi na nag-church. Kabayan, nahiya nang bumalik sa church, no? Or, baka naman wala tayong control ng social media. So, kaway-kaway dyan, yung mga inaabot ng madaling araw. Kaya kapag dumadaing kayo sa mga magulang nyo, ayan, kaka-cellphone mo yan. Yung magulang din. Kaya pala yung magulang din. Or, mga bagay na uubos ng ating oras para sa Diyos. No? Yan yung mga bagay na humahadlang o mga obstacles sa ating paglago. No? Humaharang o nagiging balakid sa ating paglago. Ang isang mananakbo, hindi po siya nagsusuot ng mabigat na kagamitan sa karera. Kaya mapapansin po ninyo, yung mga sumasali sa marathon, very light yung kanilang suot. Yung kanilang jersey, yung kanilang short na maikli nga lang yung kanilang short at manipis lang. Hindi mabigat. Very light yung kanilang kasuotan. No? So kaya convenient silang tumakbo at hindi sila nabibigatan. Gayon din po dapat ang mga Kristiyano. Dapat ay handa tayong isuko ang anumang pumipigil sa ating paglalakad kasama ang Panginoon. So yung mga bagay na yun na pinakita ko kanina, ilan lang yan sa mga bagay na pumipigil sa ating paglakad. Ilan lamang yan sa mga bagay na pumipigil sa ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Marami pang iba, I'm sure. No? Hindi matatapos yung listahan. Baka abutin tayo ng maghapon dito kung ilalagay ko lahat yan, yung mga bagay na humahadlang o pumipigil sa ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Ano ba ang mga bagay na dapat kong bitawan upang makatakbo ng mas mabuti para kay Kristo? Ano ba yung mga bagay kung dapat iwanan? Ano ba yung mga bagay kung dapat isuko para magaan yung aking pagtakbo sa aking buhay spiritual kasama ng Panginoon? Pangalawa, enduring faith runs with perseverance. Sabi doon sa verse 1 pa rin, let us run with endurance the race that is set before us. Tumakbo tayo na may pagtitiyaga. Tumakbo tayo ng may katiyagaan. Ang salitang endurance ay nangangahulugang matatag na pagtitiis kahit mahirap. Yung swimmer kanina, kung hindi siya nagtiyaga, kung hindi siya nagtiis, sa kabila ng pagod at lamig, hindi niya mararating yung baybay ng California. Bagamat nung una ay sumuko siya, kasi nga ay masyadong mahamog. No? Hindi na nakikita yung baybayin. Kaya nung pangalawang try niya, wala siyang ibang inisip, kundi yung kabilang baybayin. Yung finish line. Doon siya nag-focus. Yun yung pinipicture out niya sa kanyang isipan habang siya'y lumalangoy. Kahit malayo pa siya, iniisip niya yung baybayin. Kaya, nung pangalawang try niya, nakarating siya. Na-achieve niya yung kanyang goal. Mga kapatid, hindi pare-pareho yung karerang itinakda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Iba-iba yung takbuhin natin. Baka yung iba sa atin ay pang 500 kilometers. Yung iba sa atin ay pang 20 kilometers. No? Pero I'm sure, itong takbuhin na ito ay hindi 100 meter dash lang o 50 meter dash. Hindi po mabilis o maikling takbuhan, kundi matagal at malayong takbuhan itong tinatakbo natin. Again, hindi po pare-pareho ang ating takbuhin. Merong iba, dumaraan sa sakit, mga matitinding karamdaman. No? Yung iba naman, financial na pagsubok. No? Financial difficulties. Yung iba naman, problema sa pamilya. No? Or, pag-uusig dahil sa pananampalataya, yung tinatawag sa English na persecution. Ano man po yung takbuhin na tinatakbo natin, ano man po yung mga pagsubok na kinakaharap natin, lahat yan ay maaari natin mapagtagumpayan dahil sa tulong ng Panginoon. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang tayo makarating doon sa gitna ng karera. Ang layunin ng Diyos, matapos natin
ang karera ng tapat. Kaya sa pagdating ng panahon, napakagandang marinig mula sa Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." Maraming tao, magaling lang magsimula. I'm sure, iba sa atin, ganito rin. No? Ang bilis mag-start, ang galing sa simula, pero along the way, pagdating sa kalagitnaan, nawawala na. No? So, magaling lang sa simula, pero kakaunti yung nagtatapos ng may katapatan. No? Noong 1968, sino po ba rito ang buhay na noong 1968? Oh. Ayaw umamin. So, noong 1968, Olympics, no, panoorin natin to. No. Si John Stephen Aquari, hindi naman siya nanalo ng 1968 Olympics, pero para sa mga nunood, siya po ang winner. Tinapos niya yung karera sa loob ng 3 hours and 25 minutes. Habang yung mga kalaban niya, matagal nang nakapahinga. Tapos na yung awarding, nilubugan na siya ng araw. Habang tumatakbo siya, nasugatan siya, bagamat sugatan at hirap sa pagtakbo, nagpatuloy pa rin siya na makarating sa finish line. Nung tanungin siya, ba't hindi na lang siya umayaw o sumuko? Ganito sabi niya, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me to finish the race." Sabi niya, hindi ako pinadala dito ng aking bansa para magsimula ng karera. Pinapunta nila ako rito para tapusin ang karera. Kaya kahit hirap siya, kahit matagal ang inabot, talagang sinikap niyang makarating sa finish line. Kahit siya na yung pinakahuli at pinakamatagal ang oras. 3 hours and 25 minutes. Ganon din po ang Diyos. Hindi niya tayo tinawag para lamang magsimula sa pananampalataya, kundi upang magpatuloy hanggang wakas. Kaya kapag nahihirapan ka, huwag sumuko. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tapusin ang karerang ibinigay niya sa iyo. Pangatlo, enduring faith keeps its eyes on Jesus. Sabi doon sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang sikreto ng pagtitiis ay hindi ang lakas ng tao, kundi ang pag-focus natin kay Jesus.
Katulad nung swimmer kanina, nag-focus siya doon sa baybayin, kaya nakarating siya. Ang sikreto ng pagtitiis at pagtitiyaga sa pananampalataya ay hindi sa ating sariling kalakasan, kundi ang ating pag-focus kay Jesus. Kapag nakatingin tayo sa problema, maaari tayong matakot. Kapag nakafocus tayo sa ibang tao, madidismaya tayo. Minsan, na-stumble pa tayo, nadidiscourage tayo kapag tayo nakatingin sa ibang tao. Kapag tayo nakatingin sa ating sarili, nanghihina tayo. Ngunit, kapag tayo ay nakatingin kay Jesus, tayo ay napapalakas. Si Jesus, sabi doon sa verse, si Jesus ang author ng ating pananampalataya. Siya ang nagsimula nito. Siya ang nagsimula ng pananampalatayang ito. Kaya siya ang author ng iyong pananampalataya. Siya rin ang finisher ng ating pananampalataya. Siya rin ang magtatapos nito. Siya ang nagsimula at siya ang magtatapos nito. Hindi lamang niya pinagkaloob sa atin ang kaligtasan, siya rin po ay nagbibigay ng lakas upang tayo'y manatiling tapat. Kaya sa gitna ng pagsubok, i-focus natin yung ating paningin kay Jesus. Huwag sa ating sitwasyon. I-focus natin ang ating paningin kay Jesus, huwag sa ating problema. I-focus natin ang ating paningin kay Jesus, huwag sa mga pagsubok. I-focus natin ang ating paningin kay Jesus, huwag sa mga discouragement. Lastly, enduring faith follows Christ's example. Sabi doon sa verses 2 to 3, who for the joy that was set before him endured the cross. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng pagtitiis. Bago pa siya pinako sa krus, bago pa siya dalhin doon sa Calvary, alam niya ang mga mangyayari. Alam niya yung kahihiyan na daranasin niya. Alam niya yung pagdurusa. Alam niya na yung kanyang mga disciples ay itatanggi siya, iiwanan siya. Alam niya yung kamatayan doon sa krus. Ngunit ang lahat ng ito ay tiniis niya dahil nakita niya ang kagalakang naghihintay sa kabila ng pagdurusa. Ano po ba yung kagalakang naghihintay sa kabila ng pagdurusa? Kasama po doon yung ating kaligtasan. Kasama po doon yung ating kapatawaran at yung ating pakikipagkasundo sa Diyos. Yung po yung tinitingnan ni Jesus, yung kagalakan sa kabila ng pagdurusa. Hindi niya inisip yung pagdurusa na daranasin niya. Hindi niya inisip yung kahihiyan dahil tinitingnan niya yung kagalakan after ng pagdurusang ito na ang magiging resulta, kaligtasan ng mga mananampalataya sa Kanya, kapatawaran sa lahat ng kasalanan at yung ating reconciliation, pakikipagkasundo sa Diyos. Kung si Kristo ay nagtiis para sa atin, tayo rin ay dapat magtiis para sa Kanya. Kapag feeling mo pagod ka na sa iyong paglilingkod, sa pakikipaglaban sa pananampalataya, alalahanin mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo doon sa krus. Faith that endures removes every hindrance. Ang pananampalatayang nagtitiis ay pinagtatagumpayan, inaalis ang lahat ng mga balakid, mga sagabal. Sa ating pagtakbo, dapat walang mga balakid. Dapat walang mga sagabal. Dapat walang mga pabigat. Walang mga extra baggages. Ano ba yung mga balakid na yan? Kasalanan at yung mga bagay na tinalakay natin kanina na nakakahadlang sa ating paglago. Faith that endures runs with perseverance. Matyagang tumatakbo kahit mahirap. Matyagang nagtitiis kahit mahirap. Faith that endures keeps its eyes on Jesus. Dapat nakafocus lang tayo sa Panginoon. Sa Kanya tayo tumingin.
Kapag tumingin tayo sa iba, madi-discourage tayo. Kapag tumingin tayo sa ating sarili, manghihina tayo. Dapat kay Jesus lang tayo tumingin. Fix our eyes on Jesus. Let us focus on Jesus. Faith that endures follows Christ's example. Mga kapatid, hindi sukatan ng matagumpay na Kristiyano kung gaano siya kabilis tumakbo, kundi kung gaano siya katapat hanggang wakas. May isang lighthouse keeper. Yan. Nagkakabuhol-buhol to yung aking dila. Yan. So, dito na po ako magtatapos sa kwentong ito. Meron isang lighthouse keeper na inatasan siyang bantayan yung ilaw sa dalampasigan. Kasi ito yung guide ng mga barko para hindi sila magkabanggaan at para sila makadaong ng maayos doon sa dalampasigan. So itong lighthouse keeper na ito, ang kanyang trabaho, ang kanyang responsibility ay bantayan yung ilaw na hindi mamamatay. Bawat gabi dapat maliwanag yung ilaw para gabayan yung mga barko. Ngunit, dahil maraming humihingi ng langis para sa kanilang sariling pangangailangan, nung araw kasi wala pang kuryente, so langis ang ginagamit nila para pailawin yung lighthouse. No? So dahil doon sa kanyang pagbibigay ng langis doon sa ibang mga nangangailangan, unti-unting naubos yung kanyang langis para doon sa kanyang lighthouse. Pati yung kanyang reserba ay naubos. Kaya dumating yung gabi, naubusan ng langis at namatay yung ilaw. Dahil dito, may mga barkong sumadsad sa bato at nasira. Nung siya'y tanungin kung bakit nangyari ron, sinabi niya, marami siyang tinulungan at binigyan ng langis. Ngunit, ang sagot sa kanya, you were given oil for one purpose, to keep the light burning. Yun lang ang kanyang responsibility. Yun lang ang kanyang purpose. Kaya siya binigyan ng langis, to keep the light burning. Pero dahil pinamigyan niya yung langis, hindi niya nagampanan yung kanyang kaisa-isang layunin. Dahil dumating ang time na matay yung kanyang ilaw. Mga kapatid, ang ating pangunahing tungkulin ay manatiling tapat kay Kristo. To keep that light burning. Manatiling tapat kay Kristo at panatilihing nagliliyab ang ating pananampalataya. Yan po ang ating pangunahing responsibility, pangunahing tungkulin, pangunahing layunin. To keep the light burning. Maraming bagay ang susubok na ilihis tayo sa ating pananampalataya. Ngunit, ang pananampalatayang nagtatagal ay patuloy na tumatakbo, nakatingin kay Jesus hanggang makarating sa finish line. Uy, wala pala. Pala nalagay doon. Lastly, faith that endures is faith that finishes well. Ang pananampalatayang nagtitiis ay pananampalatayang nagtatapos ng maayos at tapat sa Panginoon. Let us pray. Panginoon Diyos, salamat sa iyong salita na papaalala sa amin na kami po ay magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya. Tulungan niyo po kaming alisin ang anumang mga bagay na humahadlang sa aming paglakad kasama ka. Bigyan mo kami ng kalakasan na magtiis sa gitna ng mga pagsubok at panatilihing nakatuon ang aming mga mata kay Jesus. Naway maging tapat kami hanggang sa wakas at matapos namin ang karerang itinakda mo para sa amin. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa magandang mensahe na yung binahagi ngayong umaga. Nawa na tayo lahat po ay nakatuon po sa ating Panginoon. So magpatuloy tayo. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 14 na magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Ano man po ang mga nararanasan natin, ano man po mga problema, dahil 'di ba maraming hamon sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos.
Diyos. So ang hamon sa atin ay magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong mawala hindi po mawala yung paniniwala o ang faith natin sa Panginoon. So sana po na isabuhay natin po yung mga naririnig nating salita ng Panginoon. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy po, para po sa pagkakataong ito, tayo naman po ay sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob at handog po. Ihanda na po natin ang ating pagbibigay at pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat at pagtitiwala sa ating Panginoon. So ngayon po, inaanyayahan ko po si Pastor Jenny Taton po para pungunahan po tayo sa ating tithes and offering. Samahan niyo po ako sa pag-open ng Bible sa 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po sa verse, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa verse pong ito, 4 na main points po yung pinapaliwanag. Una, giving should be a personal decision. Hindi po tayo inutusan ni Paul na magbigay ng ganitong amount, ganito dapat ang ibigay natin. Instead, in-encourage na tayo na magbigay, mag-isip kung paano ang kaya nating ibigay sa ating Panginoon. Pangalawa pong main points, giving should not be reluctant. Ibig sabihin po nito, sa atin pong pagbibigay, dapat masaya tayo. Patingin nga po ng mga ngiti ng magbibigay ngayon. Wala pong mas malungkot. Ganon po. Yan po. Ang feelings po natin kapag tayo ay magbibigay ng offering, dapat masaya tayo. Kaya nga walang fixed amount eh. Kasi kapag may fixed amount, I'm sure hindi po tayo masaya. Di ba? Kaya walang fixed amount. Pangatlo pong main points, giving should not be forced or under compulsion. Si Paul daw, hindi po niya tayo pinipressure, minamanipulate, or pinapiya tayo, or i-coerce tayo para tayo ay masama yung loob natin sa pagbibigay. Hindi tayo pinipilit. Bahala ka. Idepende yan kung paano natin minamahal ang ating Panginoon. It's about you and God. At pang-apat, medyo mahaba po ba? Ang pang-apat mo, God values cheerful generosity. Ibig sabihin, mas nakakalugod kapag tayo po ay nagbibigay ng may kagalakan, may kasayahan sa ating puso at hindi tayo napipilitan. So sa umagang ito, nawa po ang ating pagbibigay, tayo po ay kusang loob, masaya, hindi napupwersa, at masaya po tayo, magigalak po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Pwede na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ipanalangin po natin sa ating Panginoon ang ating mga ikapo. Panginoon, muli po, nagpapasalamat po kami sa pagkaing espiritual na pinagkaloob nyo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Rapi Malang. I pray, Lord, na ito po ay magrema sa puso ng bawat isa
at magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po Lord dahil kayo po ang nagpo-provide ng aming pagkain sa araw-araw, sa aming mga pambayad, sa mga bills namin, at sa mga bagay na magiging komportable ang aming araw-araw na buhay, O God. At binabalik po namin ito, Lord, sa pamamagitan ng aming mga offering, Lord. Mga inalay naming kaperahan. Sapagkat ito po ay pinagkaloob niyo rin po, Panginoon. Babalik lamang po namin dahil ito po ay galing din po sa inyo, Panginoon. At salamat po, Lord, sa mga biyayang ito, sa mga nagbigay ng offering. Patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong daluyan ng pagpapala ang kanilang buhay, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaklase, ka-office mate, O God. At nawa po Lord, itong mga ikapo na to, patuloy niyong gamitin upang marami pa pong tao ang makarinig ng mensahe nyo at makakilala din po sila, Lord. At maging kasama din po namin sila, Lord, na mananampalataya sa balang araw, O God. Thank you, Lord, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So ngayong umaga, tayo rin ay makikibahagi sa banal na hampunan ng Panginoon. Ang communion ay paalala ng dakilang pag-ibig ni Kristo na nagtitiis ng krus para sa ating kaligtasan. Habang tayo ay lumalapit sa kanyang mesa, ihanda natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating sarili at pagpapasalamat sa kanyang biyaya. Upang pangunahan tayo sa ating communion service, inaanyahan ko po muli si Pastor Rafi Malang. Ang ating pong communion message sa umagang ito ay kumbaga sa pelikula, part 2 ng ating message kanina. No? So, sa ating communion, we'll be talking about remembering Christ who endured for us. No? Hebrews 12, 2-3. Sabi doon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and seated at the right hand of the throne of God. As we come to the Lord's table today, we are reminded that communion is not merely a religious ritual. It is a sacred remembrance of the greatest act of love and endurance ever demonstrated. Yung pong ating tema kanina ay faith that endures. But before we can endure for Christ, we must remember that Christ first endured for us. Doon po sa communion, meron tayong mga elemento. Una, yung bread. The bread reminds us of His body that was broken. Ito po yung nagpapaalala sa atin o nagsisimbolo sa kanyang katawan na nabayubay doon sa krus. Sa kanyang katawan na pinahirapan, inalipusta. Ito po ang nagsisimbolo sa kanyang katawan. A symbol of Christ's broken body given for us as an act of sacrifice and love. Yung pangalawang elemento ay yun pong juice. The cup reminds us of His blood that was shed for us. So every time we partake of communion, we proclaim that Jesus willingly endured suffering, shame, and death so that we might receive forgiveness, salvation, and eternal life. Tatlong bagay po yung ating titingnan mula po sa mga talatang yan. Una, Christ endured the cross out of love for us. Kaya po siya nagtiis ng hirap at pasakit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Sabi doon sa verse 2, who for the joy that was set before him endured the cross. Si Jesus po, hindi siya napilitan lang na pumunta doon sa krus. Kusang loob po niyang tinanggap ang pagdurusa dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Bago siya pumunta doon, alam niya yung mga mangyayari. Kagaya na sinasabi ko kanina, alam niya na hahagupitin siya, alam niya na itatanggi siya ng kanyang mga disciples,
Alam niyang iiwanan siya ng kanyang mga disciples dahil nagkanya-kanyang takbo na po sila dahil sa takot. No? Nung inaresto si Jesus, yung kanyang mga disciples, iniwan po siya. No? Alam niya na hahamakin siya ng mga tao. At alam din niya ang kamatayan sa krus. Ngunit ang lahat ng ito ay tiniis niya dahil sa kagalakang maidudulot nito, ang kaligtasan ng mga makasalanan. Sa bawat pagtanggap natin ng tinapay, alalahanin natin ang katawan ni Kristo na nasugatan upang tayo ay magkaroon ng kagalingang espiritual. Sabi doon sa Isaiah chapter 53, by His wounds we are healed. Dahil sa mga latay, dahil sa mga sugat na kanyang tinamo, tayo po ay nagkaroon ng kagalingang espiritual. Pangalawa, Christ endured the shame so we could receive grace. Verse 2, despising the shame. No? Tiniis niya ang lahat ng kahihiyan para matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Ang kamatayan sa krus ay itinuturing na pinaka nakakahiya at pinaka karumal-dumal at pinaka mababang uri ng kamatayan sa panahon ng Roman Empire. Kapag ikaw ay hinatulang mamatay during that time, ibig sabihin ikaw ay isang pusakal na kriminal. Ito yung pinaka nakakahiya, pinakamababang uri ng kamatayan during that time. Subalit, ang lahat ng kahihiyang ito ay tiniis ni Jesus upang alisin ang kahihiyan ng kasalanan. Tatlong bagay po ang nangyari doon sa krus. Sa krus, ang ating kasalanan ay pinatawad. Lahat ng ating kasalanan kasamang ipinako doon sa krus. Doon po sa krus, ang ating pagkakasala ay binura. Hindi lang pinatawad, ito po ay binura. Binigyan tayo ng clean slate ng Panginoon. Nilinis niya tayo. Binihisan niya tayo ng isang malinis na kasuotan. At binigyan tayo ng panibagong simula. Malinis. Walang bahid. At ang ating relasyon sa Diyos ay naibalik. Nagkaroon ng reconciliation. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pagkatapos ng krus, nung tayo manampalataya sa Panginoon Jesus, naging kakampi tayo ng Diyos. Yung ating relasyon sa Diyos ay na-reconcile. Nagkaroon tayo ng pagpapanumbalik sa Diyos. Ang saro o yung cup o juice ay nagpapaalala sa atin na ang dugo ni Kristo ang naglinis sa ating mga kasalanan. Lastly, Christ's endurance gives us strength to endure. Sabi doon sa verse 3, consider him who endured such hostility from sinners against himself. Siguro iba sa atin ay pagod na. Marahil iba sa atin nakakaramdam ng pagkapagod. Ano ba ang mga bagay o pangyayari sa ating buhay na nakakapagod? Maaaring pagod na tayo dahil sa mga pagsubok. Ano ba yung mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon? Nakakapagod yan. Maaaring pagod tayo dahil sa mga problema sa pamilya. Maaaring pagod tayo dahil sa mga challenges sa ministry or pakikipaglaban sa kasalanan. Nakakapagod mag-struggle sa kasalanan. Minsan panalo, madalas talo. Minsan, nahihiya na tayo sa Panginoon. Kaya yung iba, dahil nahihiya, hindi na lang nagpupunta sa church. No? Nag-isolate na lang. Parang nung panahon ng COVID, nag-isolate na lang. Ayaw nang pumunta sa church dahil nahihiya. No? Dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Napapagod ng makipaglaban at yung iba pinipili na lang sumuko at hinahayaan na lang maging talunan sa kasalanan. Ang paalala ng Hebreo sa atin sa umagang ito,
Kapag tayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon, napapagod ka dahil sa mga pagsubok, napapagod ka dahil sa problema sa pamilya, napapagod ka dahil sa mga challenges o mga hamon sa ministeryo or sa pakikipaglaban sa kasalanan, ang paalala sa atin sa umagang ito ay consider Him. Tingnan natin si Jesus. Tumingin tayo kay Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim. Kapag naaalala natin ang kanyang pagtitiis para sa atin, nagkakaroon tayo ng lakas upang magpatuloy sa ating takbuhin. Ang communion ay hindi lang pag-alala sa nakaraan, ito rin ay pagpapalakas ng ating pananampalataya sa kasulukuyan. Kaya mamaya habang tayo lumalapit sa hapag ng Panginoon, alalahanin natin ang kanyang katawan na nabayubay doon sa krus. Alalahanin natin ang kanyang dugo na nabuhos para sa ating kapatawaran. Alalahanin natin ang kanyang pag-ibig na nagtiis hanggang wakas. Dahil si Kristo ay nagtiis para sa atin, tayo rin ay makapagtitiis para sa Kanya. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Maglaan tayo ng ilang sandali para tahimik na manalangin. Suriin natin ang ating mga sarili at pasalamatan natin ang mga sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. Tayo po'y sandaling manalangin at kung meron po mga karumihan sa ating puso na inire-reveal ng Holy Spirit sa atin, ihingi po natin ang ating kapatawaran sa Panginoon at buong kababaang loob na tanggapin natin ang kanyang kapatawaran upang sa gayon tayo po'y maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Kung meron nga po mga karumihan, kung meron man pong kasalanan na natago sa aming puso, dalahin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, ihayag niyo po ito sa amin, Panginoon. At buong kababaang loob po kami na lumalapit sa iyo, dinudulog ang aming mga puso, pakalinisin niyo nga po kami sa lahat ng karumihan. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan, Panginoon. At nawa po sa aming paglapit sa inyong hapag, Panginoon, maging karapat-dapat po kami sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tayo po ay nakikibahagi sa tinapay at saro, alalahanin natin ang ating tagapagligtas na nagtiis sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay lumapit dito sa table at kumuha ng tinapay at juice. At mamaya po sabay-sabay natin kakainin at iinumin. Sige po, pwede na natin simulan.
Itong aral tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat at simbolo ng katawan ni Kristo. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon Hesus hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Okay, bago po tayo mag-closing, ay meron pong mga announcement. Maraming salamat po, Pastor. At bago po yung announcement, dako muna tayo sa mga mag-birthday ngayong month of June. So, belated happy birthday po kay Ate Edith. Ayan. So, ang akala ko sa kanya is June 22. June 5 pala siya. Okay, so, eto, pakinggan nyo ng mabuti dahil meron pong memo po galing po sa Malacanang. Bago po, kaya pakinggan nyo at tandaan. Di, joke lang. Joke lang po. Okay, so sa lahat ng mag-birthday, kasi nakasanayan naman po talaga natin na magpakain. So, bawat buwan po, ay isang beses, kung sino po yung magbe-birthday, sila po yung mag-uusap-usap para magpakain po. Ayan. So, para hindi na po mahirapan yung kung sino mo yung magbe-birthday sa itong date. So, lahat na po sila. Okay, so itong June, month of June po, so bali may ilang piraso yan. Marami-rami ata sila. Pero kasama pa rin po si Ate Edith po dyan. So sila po, wala siyang ligtas. Sila po ay magpapakain po sa June 21. Yan po ay Father's Day. Ayan. So balakpakan natin ang month of June po, yung magbi-birthday. Ayan po. June 20, si Justin. Ayan, Ate Janet, ikaw po. June 25, ayan, Rick. Kasama ka doon. June 80, ayan, June 18 po. Jen, Bob, Taton. At saka June 1, belated happy birthday kay Queen. Ayan. So, ayan po. At mayroon pa ba? Ayan, si MJ Santa Ana, wala siya dito. Sana naman i-message mo ni Ate, ano po. Ayan, magpakain din siya. Ayan po. So, mayroon bang wala dyan sa listahan? Sino pa? Ay, si Nanay Lemmy. Bakit ba nakalimutan natin? Nandyan ba siya? Okay, Nanay Lemmy is June 20. Okay, June 24. Nanay, kasama ka po doon sa magpapakain. At syempre, potluck po yan sila. Hindi lang naman, so lahat tayo po ay magdala po ng pagkain para masaya po tayo. So pagkatapos ng June, syempre July, lahat ng mga July, mag-uusap na naman po. Na yan. So hanggang December na po yan. Para isang kainan lang. Ayan. Agree ba kayo dyan? Ayan po ay galing kay Pastora Jenny Taton. Ayan po. So, okay, announcement. So kahapon, mayroon na bang nakaligtaan sa birthday? Baka magtampo? Wala na ha? Okay, kahapon, so masaya kaming mga women. So, mayroon kaming, bali, 4 kami kahapon. Nabawasan kami ng isa kasi si Sister Rose ay hindi siya nakasama dahil may namatay yung pinsan niya. Kaya doon sila ngayon. Kaya wala sila ngayon po sa church. So, masaya po dahil napakarami po namin. Kasi, nung mga nakaraang nag-join kasi yung Zone 1, 2, and 3. So, bali 60 plus lang. So, kahapon, inabot po kami ng 92. So, marami pang absent nun. 92 ba, Jen?
sa 93, ayan po. At masaya po, nandun din po yung ibang mga pastors dahil syempre, kasama nila po yung kanilang mga asawa. So, next po, ay, mamaya na yan. Iunahin ko muna yan para hindi ko makalimutan. So, kahapon sa mga men, pastor, nandyan ba? June 12, mamaya, yan. Sa mga men naman po ito. So, ini-encourage po kayo kasi kahapon nanawagan po si Pastor Bernard. So, in-encourage yung mga asawa naman na wag daw pigilan, wag daw palabahin ang mga asawa. Hindi wala akong yung araw na yan, June 12, kasi sila naman po yung may fellowship. Ayan po. So, June 12 po, 2026. Anong oras po yan? 8 a.m. hanggang 12 lang. Pero sa amin kahapon, sabi hanggang 11 lang, pero inaabot kami ng magwawa na ata. Ayan, so, ayan siya. Siguro abutin din kayo dyan, pastor, ng mga 1. Ha? Stricto daw sila sa time. At saka, ayan, nananawagan din po yung si Pastor Bernard kahapon na suportahan ng mga men. Kasi sa kanila daw, pag parang konti lang ata ang pagkain. Ayan, sa mga women, sa mga asawa. Sa mga men, mga women kasi kahapon, so marami kaming pagkain. Ayan, kaya masaya. Okay. So may registration po kayo na 100 pesos. So, ang ating speaker po, walang iba kundi DMS Reverend Noel Erese. Okay. So, mayroon pa ba? Okay. Next Sunday po, mayroon na tayong pastor? Ayan, next Sunday, June 14, ayan, syempre, Pastor Rafi, MC, Call to Worship, Pastor, at saka sa offertory, Mike Obmerga, Scripture Reading, si Henrik po, announcement, syempre si Pastor Rafi Malang. Okay, at sa ating prayer meeting, wala bang cottage, sa next, next Wednesday, mayroon ba? Ha? Okay lang sana, alam mo na. Tinatanggap ko sana yun kasi lang syempre maliit lang po yung namin. Hindi tayo doon. So kung wala po, dito pa rin po sa church ang prayer meeting. So kahapon, kunting lang to, gutom na ba kayo? So kahapon talagang ako dun sa mensahe ng namin kasi kailangan daw talaga, hindi daw, kundi kailangan talaga na magkaisa tayo lahat sa pagpipray para sa ating simbahan. So prayer talaga ang importante po. Kasi mayroon nga kahapon doon di ba? Power, prayer, tapos mag-obey tayo, obedience, tapos mag-wait tayo ng sagot ng Panginoon, engage natin yung sarili natin, at syempre, rest. Ayan po. So, prayer ang importante. Kaya, hinahamon ko ang lahat, pati ang sarili ko din. Okay, next, mayroon tayong Youth Connect. Ayan, every Sunday after service po. So, mamaya, matuloy ba kayo? Okay, so mamaya, mayroon pong, 3 p.m. Dito sa church. Dito po magkita-kita sa church. So, bawat young people po, o bawat mga kabataan, bawat isa na a-attend po o sasama ay magdala ng pagkain. Kasi dyan tayo masaya kapag may pagkain po. Ayan. So, hindi lang sa sarili, kung hindi, mag-extra syempre para sa lahat. Food to share. Hindi lang na bibili ka para sa sarili mo, kundi food to share po. Ayan, sa mga kabataan po yan. Next po, ayan pala. Okay, mayroon pa ba? So, 3 p.m. nandito sa church. So, kung wala na po, para po sa ating closing prayer and benediction po, tinatawagan ko ulit si Pastor Rafi Malang. Bago po tayo mag-closing prayer, tayo po tumayo para sa ating closing song. Sabayan niyo po ako.
upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong salita na aming napag-aralan, pinagbulayan, at nawa nga po patuloy itong kumilo sa aming puso at ito po'y aming maisabuhay. Tulungan niyo nga po kami Panginoon na maging matyaga, masigasig sa aming pananampalataya at magpatuloy po kami hanggang wakas Panginoon, manatiling tapat hanggang sa muli mong pagbabalik. At nawa nga po, sa inyong pagbabalik, abutan niyo po kaming tapat na naglilingkod sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na magpatuloy sa pagtakbo sa aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng katyagaan, Panginoon. At nawa ang lahat ng mga balakid na nagiging hadlang sa aming paglago, ang mga kasalanan, Panginoon, na nakatisod sa amin,
Dalayan ko, Panginoon, na ang lahat ng ito ay aming mapagtagumpayan. At sa iyo lamang po namin ituon ang aming paningin. Sa iyo lamang po kami mag-focus, Panginoon. Upang sa gayon ang lahat ng ito ay aming malagpasan at mapagtagumpayan. At sa muli mong pagbabalik, upang kami ay isama sa iyong kaharian, maabutan niyo po kaming patuloy na tumatakbo at nananatiling tapat sa aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na naririto, maging mga kapatiran po namin, hindi namin nakasama sa umagang ito. Dalayan ko anuman po ang kanilang pinagdadaanan, tulungan niyo po sila, Panginoon. Anuman po mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, naririto po sila sa inyong harapan. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. Minister to them. Provide for them. Bless them, Panginoon. Kung anong po mga karamdaman, Panginoon, tinaataas ko po sila sa iyo, Panginoon. Heal them. We believe you are our great healer, Panginoon. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot at sa iyo walang imposible. Kaya sa inyo ko po sila pinagkakatiwala, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Empower them. At dalayan ko, Panginoon, patuloy po kaming maging asin at ilaw sa sanlibutang ito. Gamitin niyo po kami. Ano man pong mga opportunities, Panginoon, dalayan ko ng lahat ng ito ay aming i-grab, Panginoon, at gamitin ang lahat ng opportunities upang mapaglingkuran ka at maibahagi ang inyong salita, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At sa amin pong pag-uwi, Panginoon, daladala namin ang mensahe mo. Daladala namin ang iyong mga salita. Nawa po, ito'y patuloy na aming pagbulayan. Ito'y patuloy na aming maisabuhay. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless you all.